Praise God. Para kaya mga kapatid. Then, sa mga susunod na linggo ay 2025 na. Grabe na, mga kapatid sa Lord. Okay, last Sunday, mga kapatid sa Lord, ay diniscuss ko sa inyo ang love language ni Lord, and it's about worship. Alala pa ba ninyo yun, mga kapatid sa Panginoon? Ano uli ang love language ni Lord? Lakas nyo. Yun, mga kapatid sa Lord, yun ang love language ni Lord, yung worship, mga kapatid sa Panginoon. At napakahalaga na tayo po ay may tamang pagsamba sa Lord. Amen? May tamang offering sa Lord. Kasi hindi lahat ng nag-worship sa Lord, hindi lahat ng nag-offer ng worship sa Lord, o lahat ng lumalapit sa Panginoon, lahat ng binibigay sa Lord ay tinatanggap ng Lord. Meron din pong nire-reject. Amen po ba? Kasi defective. Hindi po tinatanggap ng Lord yung mga ganong offering, yung mga ganong worship, mga kapatid sa Panginoon. Kaya importante, mga kapatid, na maintindihan natin na kapag nag-worship tayo sa Lord, laging tama ang ating puso. Amen po ba? Amen po. Dapat laging tama ang ating puso. Kasi kung hindi po tama ang ating puso, mga kapatid sa Lord, mamimiss natin yung worship sa Lord. Okay? Mamimiss natin yung buong presensya ng Diyos sa buhay natin. Kasi mag-reject tayo. At ang sakit nun, ayaw natin ng rejection. Di po ba? Ayaw natin yun. Tayo po na-reject. Siyempre, gusto natin. At tayo, siyempre, gusto natin ay ina-appreciate tayo, na-recognize, na-acknowledge. Kaya lang, mga kapatid, minsan talaga, hindi pinapansin ng Lord. Katulad ng nangyari sa babaeng Cananea na hindi pinansin ni Lord, pero ikinanti niya, worship pa din. Well, ganyan po talaga, mga kapatid. At ngayong umaga, mga kapatid sa Panginoon, ang ating pong pag-uusapan ay ito. Ano ba? Yan. WWW. Okay? Ano ba yan? Hindi po yan yung World Wide Web. Okay? World Wide Web. Hindi yan yun, mga kapatid sa Lord. Ang pag-usapan natin ay ito. Next slide, please. Yan. Why we worship. Ayan. Bakit ba tayo sumasamba? Okay, worship is the love language of God. Ngayon, bakit? Yun ang ating sasagutin. Hindi natin i-discuss. Malawak po ang topic na yan, mga kapatid sa Lord. Why we worship. Mga kapatid. Alam niyo ba ang worship, mga kapatid, sa New King James Version pala, mga kapatid, kung ilang beses na banggit ang worship, alam niyo po, ilan? Okay, ilan? Tingnan nga natin kung ilang beses na banggit sa Bible, ang salitang worship, 198 times. Wow! Grabe, no? Ang dami! 198, kulang na lang ng dalawa, 200 na. Okay? 198 times yung salitang worship binanggit dyan sa New King James Version. At hindi lang yan, mga kapatid, meron din mga binanggit sa Bible na bagamat hindi nabanggit yung salitang worship, yung concept ng worship ay nandoon. Okay? Bagamat wala yung salitang worship, yung concept ng worship ay nandoon. Pinag-uusapan, mga kapatid. At ilang beses po binanggit yun, mga kapatid sa Lord. Alam niyo po ba yung concept ng worship ay kung ilang beses na banggit sa Bible? 31,102 times. Wow! Ganyan katindi. You know? Ganyan po katindi yung salitang worship. Kaya nga ang Bible po, pag pinabasa mo talaga, mas lalo mong mapapalapit sa Lord, mas lalo mong mararamdaman yung pagmamahal ni Lord sa'yo. Kaya nga yung Bible po is the love letter yan ni Lord. Kaya dapat binabasa natin yan. Diba? Diba ganun tayo pag in love, pag nakakabasa tayo ng text messages, galing sa minamahal natin, diba? Minsan talaga iniingatan natin, binubulay natin, mga kapatid sa Lord. So, lalo na ang Bible, mga kapatid, pag binabasa niya, ramdam na ramdam niya yung pagmamahal ng Lord. Di po ba? Andiyan po ba tayo? Tama ba ako? O pangarap ko lang yun? Ganun ba tayo pag binabasa natin yung Bible talaga, wow, grabe, nararamdaman ko mahal ako ni Lord. Ganyan po ba tayo? Dati sa Lord, mas binabasa natin yata natin yung iba mas
madalas yata tayo mag-Google kaysa sa magbasa ng Bible. Well, anyway, mga kapatid sa Lord, alam niyo po sa ating buhay, mga kapatid sa Lord, when we are searching for direction, di ba, naghanap tayo ng direction and we're looking for a conviction, mga kapatid, or a stand, maybe, di ba, mga kapatid, minsan ginagawa natin basihan ang salita ng Diyos. Kailangan meron pong suporta mula sa salita ng Diyos. Kailangan tatayuan ito ng salita ng Diyos. At kapag meron ka ng isang verse na nakita na susuporta doon sa gusto mong mangyari o doon sa gusto mong makita, mga kapatid, yun yung tinatayuan mong salita ng Diyos. At yun yung sinasabi ko na minsan lahat ng tao, hindi nila alam, meron silang life verse. Isang salita ng Diyos na hinahanap mo, natuklasan mo, nagsalita sa iyo, isinabuhay mo, yun na yung life verse mo. Yun na yung nagiging buhay mo, yun na yung tinatayuan ng iyong pananampalataya, yun na yung dahilan kung bakit ka naglilingkod sa Lord. Dahil sa isang verse na yun, lahat po ba dito may life verse? Yung pag nabasa mo, ang ganda nito, sasaluhin mo, yung isa sa pamuhay mo, i-share mo, di ba? Mga kapatid sa Lord, ewan ko lang. Baka ako po'y nangangarap lang. Baka hindi naman po ganun. Pero minsan, nakikita ko yun sa maraming mananampalataya na yung isang verse na kanyang natutunan ay nagiging bahagi ng kanyang buhay, tinatayuan niya, at alam niya tapat ng Diyos sa kanyang mga pangako. Di ba? Yun yung mga nagiging life verse natin, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, lalo na ang Bible, o ang salitang worship sa Bible, mga kapatid sa Lord, isipin nyo, ganyan karami, pero ewan ko lang, kung yan po ay nasa puso natin, mga kapatid. Alam niyo, masyadong malawak po yung topic ng worship, kasi ang dami-dami pong biblical expressions ng worship. Ang lawak ng topic na yan. Ngayon po, magpo-focus lang tayo doon sa isang bahagi, mga kapatid, doon sa isang maliit na bahagi niya. At pupunin natin ang ating teksto sa Genesis chapter 22, verse 3 hanggang verse 5. Okay? Tignan natin po yan ang sinasabi niyan sa Genesis 22, verse 3 hanggang verse 5. Pag hindi niyo po mabasa yung font natin dyan sa ating pong mga sa screen, pwede po kayong kumonsulta sa inyong mga Bible app o sa inyong mga physical Bible para nakakabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Genesis 22, verse 3, 4, and 5. Ang sabi po dyan sa verse 3, so Abraham rose early. Rose early. Binigyan ko ba ng yan? So Abraham rose early in the morning, aga niyang gumising, and saddled his donkey, and took two of his young men with him, and Isaac his son. Isinama niya si Isaac na kanyang kaisa-isang anak na ibinigay ng Diyos. Bakit po? Kasi early in the morning, gusto niyang mag-worship. Inutusan siya ng Lord na sumamba, mga kapatid, sa Diyos. Okay? Inutusan siya. Gumising ka ng maaga, sama mo yung anak mo, sumamba ka sa akin, mga kapatid sa Lord. Grabe, no? Mga kapatid, alam niyo po yung kwento ni Abraham, kung kayo po'y familiar dyan, hindi po ganun kadali yung ginawa ni Abraham. Kasi wala siyang anak, binigyan siya ng Lord ng anak, isa lang. Isang anak lang. Tapos sasabihin ni Lord, i-offer yung kanyang anak. Ay, alam mo po, yung pag-offer nun ay mga kapatid, ay hindi po basta dadalhin mo lang doon, papatayin mo yun. Hindi yun ganun kadali. But Abraham, mga kapatid, obeyed the Lord. Okay? Sumunod siya. That's worship, mga kapatid. Yan pala yung isang ingredient ng worship. Yung obedient. Dapat yung puso natin masunurin. As we worship the Lord, as always, check our hearts, masunurin ba tayo sa Diyos? Yan yung ingredient yan. Another ingredient, mga kapatid sa Panginoon, ay nandyan din sa verse na yan, and split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. So, hindi lang yung sumunod sa Panginoon, mga kapatid sa Panginoon, kasi ang another ingredient po ng worship ay hindi lang obedience, minsan sinasamahan ko ito ng sacrifice. Yon. Hindi lang ang sumunod, kundi kailangan ng sacrifice, mga kapatid. Kasi yun, si Isaac, isa-sacrifice niya. Lord, bakit naman gano'n? Kaisa-isa na lang, sa sacrifice pa.
Okay? Then verse 4 and 5, ang sabi niyan, then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young man, sabi niya, stay here with the donkey. Okay? The lad, yung anak niya, si Isaac, and I will go yonder and worship. And we will come back to you, brother. Faith ni Abraham, no? We will come back. Hindi niya sabing, I will come back to you. We will come back. Kung paano yun, hindi niya maisip. Sira ang logic ni Abraham dyan, mga kapatid. Basta umilin yung faith niya, basta babalik kami. Hindi ko alam kung paano, pero babalik kami ng anak ko. Yeah? Okay? Alam niyo po, sometimes tayo po, mga kapatid, ang bilis natin sumunod sa Lord. Wala akong narinig natin. Kung minsan, ang bilis natin sumunod sa Lord. Wala, naway iba. Okay? Minsan, mga kapatid. But when the going gets rough, yung medyo nai-stress ka na, medyo dumadaan ka na sa mga pagsubok ng paglilingkod sa Panginoon, medyo nagkakaroon na po ng mga kahirapan at mayroon na pong mga sacrifices na kailangan i-offer. Maraming mananampalataya mga kapatid umaatras na sa worship sa Lord. Okay lang maglingkod, basta wala lang sacrifice. Wala lang offering. Wala lang pagbibigay ng anumang buhay ng kung anuman. Okay lang ako maglingkod. Okay lang ako makita sa presence ng Lord. Pero sacrifice, parang hirap ng Lord. Okay. Lord, i-bless po ang mga salita nito. Mag-unawa namin ito. Buksan mo aming mga mind, aming pong mga salat na kaisipan. Mag-unawa namin ang lalim ng iyong mga salita. Tulungan mo kami dati. Para kapag nag-worship kami sa iyo, tuloy na maramdaman namin ang pagmamahal mo, maramdaman namin, Lord, ang pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat po, Ama. Sama mo kami sa pagpapatuloy na pagkikinig sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Worship, mga kapatid, sa Lord, ang Hebrew word ng worship is shaka. Shaka. Sabihin natin, shaka. Shaka. Hindi po yan tsaka. Hindi yan tsaka. Yung tsaka na. Shaka na. Para katunog lang. Okay? Shaka. Mga kapatid. Alam niyo po, ang shaka ay may 3-letter word, mga kapatid, sa Panginoon. Tingnan natin yung 3-letter word na yan. 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 Yun. Kung bakit pa ganun siya, mga kapatid, kasi pag binabasa po ang Hebrew language, it's from right to left. Hindi katulad natin, nagbabasa tayo from left to right. Ang Hebrew language, babasahin mo siya from right to left. Pabaliktad ang basa, mga kapatid, sa Panginoon. Alam niyo po yung mga letter na yan, hindi niyo maintindihan yan. Pero meron pong mga kahulugan yan na may mga salita yan. Nung unang-una po, mga kapatid, yun po yung shin. Okay? Yun yung shin. Yan. Yung pangalawa, yun naman po yung chet. At yung pangatlo, yun yung hey. Okay, yan. Okay? Shin, chet, hey. Yan yung word. Yan yung 3-letter word ng Hebrew language, mga kapatid. So, every alphabet, yan 3 letters na yan, every alphabet po, has a meaning. May ibig sabihin po yan. Yan tatlong yan, mga kapatid. Kasi napaka-rich talaga, napakayaman talaga ng Hebrew language. Yung pong shin, yung first letter, mga kapatid, ang ibig sabihin po yun, stands for being pressed. Yung ganon, yung press. Nape-press yan, nape-press sa Tagalog. Yung nadidiinan, press. Parang katulad ng ngipin, merong bite, yung dinidiin ng kagat. Parang ganon, may kagat siya, mga kapatid. Yan yung press, mga kapatid. So worship, mga kapatid, sa Lord, hindi po pwede yung worship na wala lang. Kailangan may diin, may bigat. Ganyan ang worship, mga kapatid. Ganon ba tayo? Pag nag-worship talaga, merong effort, may diin, yan, may bite, may press, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi lang yan, yung shin, mga kapatid, also stands for light of God. Yan yung ilaw, mga kapatid.
Yung letter na yan, pag nakikita nila yung isang letter yung Shin, mga kapatid, nag-identify po yan sa Diyos. Okay? Yung pa lang, isang letter pa lang yun. Grabe na, mga kapatid sa Lord. Okay? So yan po yun. Kaya pag binabasa nila, grabe. Then the next letter po, yung Chet naman, mga kapatid sa Panginoon, is for refuge. Ibig sabihin po naman noon ay refuge. Okay? Sa ating panahon ngayon, in our time, yung refuge na yan, tumatayo po siya sa sanctuary. Okay? Pag tayo ay nasa sanctuary ng Diyos, meron po tayong protection, meron tayong pag-iingat, meron pong refuge tayong nararanasan. Kaya yung sanctuary, mga kapatid sa Panginoon, yun po ang ibig sabihin ng refuge, sanctuary siya, mga kapatid sa Panginoon. Okay? Kaya pag nasa church tayo, di ba, pakaramdam natin, safe na safe tayo. Okay po ba? Tama po ba yun? Di ba ba? Kaya pag nasa church talaga tayo, di ba, minsan, ang sarap matulog. Kasi safe na po, safe. Wala tayong iniisip. Nakakatulog tayo, di ba? Minsan, mag-worship, nakikitin mo ang message, nakakatulog. Kaya pag sabi mo sa katabi mo, safe ka ba dyan? Safe ka ba? Okay. Kapatid sa Lord. Then the last letter po, yung A, mga kapatid, is to behold. Yun naman ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng to behold ay mamangha, to be impressed, mga kapatid, to be at awe, mga kapatid, in the presence of God. Yung bang, pag binanggit yung, hey, wow, grabe ang presensya ng Diyos. Grabe, hindi ko may paluhanag ang presensya ng Diyos. Yan yan. Grabe, no? Mga kapatid, ang three-letter word na yan. Mga kapatid, yan po ay, yan yung worship, mga kapatid, sa Panginoon. Yung ba, parang kailangan may effort, kailangan mo yung cook, kailangan may din, kailangan mga kapatid sa Lord, maramdaman natin na tayo po'y nasa presensya ng Diyos, tayo nasa bahay ng Diyos, and mamangka tayo, mga kapatid. Kaya when you put these things, mga kapatid, in one sentence, yan po yung ibig sabihin. You bow down in the presence of God, and you are in the holy sanctuary, and you will be impressed, mga kapatid, in the presence of God. Na-impress po ba kayo sa presensya ng Diyos? Na-impress pa ba kayo sa worship ni Lord? Nasa presence ni Lord? Amen? Praise God. That's worship. That's why we should worship. But the question is, why? Yan. Bakit ba, mga kapatid, talagang kailangan natin itong mag-worship sa Lord? Dalhin ko po kayo sa Psalms. Sa Psalmista po, Psalms 95, verse 6, ang sabi po ng verse na ito ay ito, oh, come. Napansin niyo po, bakit meron pang oh? Bakit hindi na lang come? Bakit meron pang oh? Grabe. Kasi excited talaga yung si David, excited talaga yung Psalmista na sabihin, oh, come. Halika na! Excited siya. Pumunta na tayo sa presensya ng Diyos. Pasok na tayo sa presensya ng Lord. Yan, no? May excitement ba tayo kapag tayo po'y nag-church? May excitement po ba sa puso natin kapag tayo po'y papasok sa presensya ng Diyos? Dapat meron ka. Sabihin ka sa pati, oh, come! Dapat may excitement. Dapat with feelings. Okay? Okay? Oh, come! Grabe, no? Meron pong feeling siya. And then, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Dapat ganyan po. Pag tayo po pupunta sa church at yayayain natin yung mga kasama natin sa church, dapat gano'n. Oh, come! Oh, come! Liga na! Punta na tayo sa church! Punta na tayo sa sanctuary! Punta na tayo sa bahay ni Lord. Dapat gano'n. So, anong pinapakita niya sa verse na yan, mga kapatid? Why we worship? Because He is our Maker. Siya yung lumikha sa atin. Amen po ba? Siya yung lumikha. Gaano po ba ka-importante na may kinikilala tayong Maker na may gumawa sa atin? Gaano ka-importante yun, mga kapatid, sa Panginoon? Halimbawa ganito, mga kapatid, kapag may pumasok po na importanteng tao sa inyong bahay, anong inyong ginagawa? Okay? Isipin po ninyo mahigit. Kapag may pumasok na importanteng tao, VIP, importanteng tao pumasok sa inyong bahay, paano mo siya
nire-recognize? Paano mo siya kinikilala, mga kapatid, sa Panginoon? So, iba-iba yung ating ginagawa, di ba? Di ba siguro, inaayos yung bahay, pag alam mo may darating, inaayos yung bahay, nagluluto ka ng masarap kasi importante tao yung darating. Di lalo na kung mayor, governor, na mga importante na papasok sa bahay mo, no? Ayusin mo lahat, i-recognize mo siya. Di po ba? Mga kapatid sa Lord, minsan naman, nag-aayos kayong mag-asawa, nagluluto kayo. Bakit ka nagluluto? Kasi darating si Bienan. Sino po ang excited pag dumadalo yung Bienan sa bahay niya? Ay, wala. Walang excited. Walang excited. Hindi excited. Pag dumadalo yung Bienan mo sa bahay mo, sino ba excited? Wala talaga. Grabe. Mga kapatid, bahala ka na dyan. Bahala ka na. Yung iba, talagang excited dyan. Tay, buti po, nadalaw kayo sa bahay, di ba? Excited ka, mga kapatid sa Lord. So kasi, bigla nakadalaw. Tapos, dadalaw sa'yo. Wow, grabe. May excitement po. Amen po ba? Yan, mami na kayo. Para natin yung ating mga biyana. Ako po, wala na akong biyana sa France. Wala natin. Pero nung sila po'y buhay pa, pag pupunta sila sa bahay, wow, talagang asikaso po. Okay, so mga kapatid, how much more is our Maker? Paano nyo po nire-recognize ang ating Maker? Okay, paano nyo po siya kinikilala sa inyong buhay? Alam po, hindi lahat ng tao kinikilala ang Diyos. Hindi lahat ng tao nire-recognize siya. Hindi lahat, mga kapatid. Meron akong na-research na isang tao, siya si Mikhail Bakunin. Alam niyo po itong si Mikhail Bakunin, mga kapatid, siya po ay isang Russian revolutionary anarchist. Ano pong ibig sabihin ng isang anarchist, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng isang anarchist, ayaw niya ng may authority. Ayaw niya, mga kapatid. Ayaw niya ng may institusyon. Yan pong ibig sabihin ng anarchist, mga kapatid. Kaya sabi niya, ito, tingnan niyo po yung sinabi niya, if God really existed, sabi niya, it would be necessary to abolish Him. Dito, ayaw niya ng authority. Yan, ayaw niyang kilalanin, mga kapatid ng Diyos, mga kapatid. Hindi, no? Di ba may mga ganyan na hindi kinikilala ang Diyos, kilala ang Diyos, pero hindi nire-recognize. Pero tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga tao, hindi pwede na hindi natin i-recognize na mayroong Diyos. Kasi ang sabi ng Colossians 1, verse 16, tingnan niyo po itong verse na ito, for by Him, all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Inailan ko yung tatlong word na yun, yung by, yung through, at yung for, mga kapatid, sa Panginoon. So, ang hirap, di ba? Mahirap po, mga kapatid, sa isang tao na likha ng Diyos na hindi i-recognize, na hindi i-recognize ang Diyos. Kasi dahil dyan sa mga yan, mga by Him, through Him, and for Him, there is God to be recognized. Meron po, mga kapatid, tayong dapat kilalanin. Tingnan ninyo yung by, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng by? Yung by po is an identifying the author. Mga kapatid, di ba? Halimbawa, nababasa po ba ninyo? Written by. Okay? Kinikilala mo yung sumula. Written by. Di ba? Yung iba naman, directed by. Di ba? Dinirect ni ganito, meron kang kinikilala na director, directed by, o kaya sa mga produkto, manufactured by. Galing sa China, galing sa Amerika, galing sa Pilipinas, manufactured by. Kaya importante yung word na by. Kasi yun po, mga kapatid sa Panginoon, ay na-identify kung sino yung author. So tayo rin, created by Nino? Ng Diyos. Amen? Ina-identify mo ang Diyos, mga kapatid,
na siyang may akda ng ating buhay. Kinikilala mo kung sino may akda ng iyong buhay. And then yung word na true, mga kapatid, yun yung channel. Yun yung channel, mga kapatid. So, ibig sabihin, siya yung pinagmumulan through Him. Sa Kanya galing. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga, tingnan niyo po kung gaano kahalaga yung salitang true, mga kapatid. Sa John chapter 14, verse 6, no one can come to the Father except through Him. Amen? Except through Jesus. Naintindihan? Hindi ka makarating sa langit pag wala yung channel, pag wala si Jesus. Naintindihan po, mga kapatid sa Lord. Yun. Ganun kahalaga po yung truth, mga kapatid. And then yung last word, tingnan natin yung last word. Ang sabi dyan, for. Ano yung sabihin ng for? For the benefit of our Maker. For the benefit of our Maker. Ibig sabihin yan, mga kapatid, everything we do, lahat ng ginagawa natin, everything that has happened to us, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, ano man ang nangyari sa buhay mo, mga kapatid, ito po ay para sa benefit ng iyong Maker. Hindi po nangyayari sa buhay natin ang isang aksidente na hindi nakikita ng Diyos. Lahat ng pinagdadaanan mo sa Lord for the benefit of your Maker. Ano po ba tayo? Hindi yan para ikapahamak mo, pambira, nilikha ka ng Lord. Ay, paano magiging pakinabang ko? Ganito, hirap ako. Hindi yun, mga kapatid. Kaya nga dahil sa benefit ng ating Maker, para sa benefit niya, mga kapatid, di ba, pag may magandang nangyayari sa buhay natin, ano siya nasabi natin? To God be the glory. Sa Diyos ang papuri. Uy, ang dami mga blessing. To God be the glory. Diba? Uy, ang ganda na nangyari sa'yo. To God be the glory. Uy, ang dami mong pera. To God be the glory. Uy, pinagpala ka ng Diyos. To God be the glory. Uy, ang galing mo. To God be the glory. For the benefit of our Maker. Amen po ba? Gaano kadalas na naluluwalhati ang ating Maker sa buhay natin? Gaano kadalas, mga kapatid? Kaya na hindi pwede po, mga kapatid, na hindi natin i-recognize ang Diyos. Kasi yan yung mga nangyayari. Kaya lang, sabi ko nga kanina, may mga tao kung ayaw talagang i-recognize si Lord. Sila po yung mga tao, ang tawag ko po ay AI. Ano yung, alam niyo yung AI? Artificial Intelligence. Hindi po sila artificial intelligence. Yung AI na yun, yan po yung mga taong may spirit of arrogance. Sila yung mga taong may spirit of ignorance about God. Mga kapatid, AI. Sobrang yabang, sobrang taas, nagiging mangmang pagdating sa Diyos. AI, mga kapatid. Arrogance, ignorance, mga kapatid. Tignan natin sa kung kinuha yan. So Romans chapter 10 verse 3. Ang sabi po sa Roma chapter 10 verse 3, for they being ignorant of God's righteousness, and seeking to establish their own righteousness. Ayaw nila ng righteousness ng Diyos. Gusto nila yung kanilang sariling righteousness. Have not submitted to the righteousness of God. Arrogance. Ignorance. Mga kapatid sa Panginoon, ang daming ganyan. Mga kapatid, ayaw nilang kilalanin ang Diyos. At kapag hindi mo talaga kinilala ang Diyos, hindi mo talaga malalaman kung ano ang tama at mali. Sapagkat ang Diyos lang ang magsasabi kung ano ang tama at mali. Pag hindi mo siya kinilala, gagawa ka ng sarili mong standard kung ano ang tama at kung ano ang mali. Naintindihan po? Gagawa ka ng sariling standard. Ito ang tama, ito ang mali. Kasi ayaw mong kilalanin ang righteousness ni Lord. Kaya, may mga taong gumagawa sa kanilang sarili, mayroon silang mga sariling pagpapasya, at sasabihin nila, ito ang tama at ito ang mali. Sariling pagpapasya yun, mga kapatid sa Panginoon. Dahil ayaw natin kilalanin ang righteousness
righteousness ng Diyos, mga kapatid, gagawa ka ng sariling righteousness. Naintindihan? Sariling righteousness sa iyong sariling pananaw, sa iyong sariling isip. Ito yung righteousness. Ito yung dapat, mga kapatid. At alam nyo ba, dahil dyan, mga kapatid, ang daming tao nag-aaway-away, hindi magkasundo-sundo, kasi meron po silang sariling righteousness. Ito ang tama at mali, pero sa kanya, hindi naman yon ang tama at mali. Nakukuha niyo po ako? Meron kang standard na ito ang tama at ito ang mali, pero pag pinarasan mo yan sa ibang tao, ang sasabihin niya, hindi yan tama. Ito ang tama at ito ang mali. May kanya-kanyang standard ng tao kung ano ang tama at ano ang mali. Naintindihan po, mga kapatid? Kaya nahihirapan tayong gumawa ng tama, nahihirapan tayong gumawa ng mali. Mahirap din yun, mga kapatid, kasi sa tingin natin, ito yun. Ito yung tama. Ito yung mali. Sariling standard na hindi mo sinukat sa standard ng Diyos. Yung tama mo, sa kanya mali. Yung mali mo, sa kanya tama naman. Kaya minsan pag mali, sabi, sige, suportahan kita. Mga kapatid sa Lord, magkakaiba tayo ng pananaw kung ano ang tama at mali. At madalas, marami sa atin hindi magkasundo kung ano ang tama at mali. Bigyan mo ng standard. Bigyan mo ng example. Masama po ba ang magsugal? Bawal po ba ang magsugal? Bawal po ba ang magsugal? Bawal pa! Bawal. Okay? Hindi pinahintulutan ng pagsusugal. Pero ang daming kasino. Kasi kasino yun. Pero yung mga maliliit na sugalan, pinapasara, inuhuli. Pero yung malalaki, hindi bawal yun. Kasi kumikita ang gobyerno daw doon. Sabi nila. So maliliit, walang kumikita. Tingnan niyo po, bigyan ko kayo ng example. Sino po nakapunta na ng lamay ng patay? Lamay ng patay, sino po nakarating? Doon sa lamay ng patay, mga kapatid, meron bang nagsusugal? Meron! Hindi bawal yun. Sabi nila, kasi yung tong, yung komisyon, ibibigay doon sa patay, doon sa pamilya ng namatay. Kaya makikita nyo sa maraming mga sugalan, maraming patay, lamayan, ay may sugal. Tama ba? Napapasin nyo ba yan, mga kapatid? Diba? Napapasin natin yan. So, hindi inuhuli yan. Hindi inuhuli. Kaya yung mga tao, para hindi ka mahuli na nagsusugal ka, kailangan may taong may bulak sa ilong. May patay ang ibig kong sabihin. Libre na magsugal. Diba? May kanya-kanya po. Kaya mahirap masabi kung ano ang tama at mali kapag yung sarili mong righteousness ang naging sukatan mo at hindi ang righteousness ng Diyos. Kapag inilagay mo yan sa standard ni Lord, yun ang totoong magsasabi sa iyo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Naunawaan natin? Naunawaan po ba natin, mga kapatid sa Lord? Marami tayong mga sariling sukatan. Tingnan niyo po ang sabi ng Isaiah chapter 64, verse 6. Ang sabi ng Isaiah 64, verse 6, "But we are all like an unclean thing." Marumi. "And all our righteousnesses are like filthy rags." Filthy rags. Parang maruming basahan lang yan. Yan sinasabi mong tama na yan. Yung righteousness mo, yung katwiran mo, yung pangakatwiran mo, maruming basahan yan sa Diyos. Sakit, no? Pero yun sabi ng Bible mga kapatid, minsan kasi binibigyan natin ng katwiran yung mali natin ginawa. Yung mali nating buhay, binibigyan natin ng katwiran. Dito ako masaya. Diba? Minsan, maraming tao ganun. Ito yung mabuti para sa akin. Dito ako masaya. Dito ako lumiligaya. Pero mali Lahat yun tulad sa isang maruming basahan. Naintindihan po, naunawaan mga kapatid sa Lord,
We all fade as a leaf. Para lang tayong down, tinatangay-tangay ng hangin, and our iniquity is like the wind that taken us away. Walang silbi, mga kapatid sa Panginoon. That's why we need to worship God. Why? Why we worship? Kasi we need to receive the Lord. Why we worship? I have to receive Him. Kailangan kong tanggapin si Lord. I have to recognize Him. I have to recognize my Maker. I have to acknowledge my Maker. Kailangan yun, mga kapatid. Bakit po? Gaano kahalaga yun, mga kapatid, na i-recognize mo, na ma-acknowledge mo si Lord sa buhay mo as you worship the Lord? Kasi dyan, pabalik ulit ako sa aking mga salita kanina, yung by, mga kapatid, lalabas dyan yung origin mo, yung pinagmulan mo. Saan ba ako nanggaling? Kailangan ma-recognize mo kung sino yung lumikha sa'yo. Amen ba? Kailangan na-recognize mo. Kasi pag hindi mo na-recognize kung sino lumikha sa'yo, maniniwala ka sa turo ng evolusyon na ang tao ay mula sa unggoy. Tignan mo yung katabi mo. Hindi po unggoy yan. Yan ay nilikha sa wangis ng Diyos. Amen? Yan katabi mo, nilikha yan sa wangis ng Diyos, mga kapatid. Maraming tao tinatanggap yung evolution theory na yan. Pero huwag mo pong tanggapin yan. Ikaw ay nilikha sa wangis ng Diyos. Maraming tao tinatanggap yung turo na yun. Pero ang unggoy, alam nyo ba, hindi nila tinatanggap yun na ang tao ay mula sa kanila. Hindi nila tinatanggap yun. Kala nyo tinatanggap nila yun? Hindi! Kasi sa mga unggoy, walang korap. Sa mga unggoy, walang nag-a-abort ng anak. Ang mga unggoy, hindi nandadaya. Kaya sabi nila, hindi galing sa amin yung mga tao na yan. Are you there? Mga kapatid sa Lord, gusto ko maintindihan niyo po yun, mga kapatid. Then, hindi lang yung by, yung true, yung source natin, my source, saan ba galing, mga kapatid, yung aking natatanggap na pagpapala? Yung natatanggap kong buhay at kalakasan, saan ba galing? Saan ba galing yung aking pamilya? Saan ba galing yung aking mga kaibigan? Saan ba galing yung aking trabaho? Saan ba galing? Lahat yun, dapat makita natin na galing sa Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, galing ka sa Lord. At para ka sa akin. Naintindihan nyo? Mga kapatid, that's why we need to worship God, we need to recognize, we need to receive Jesus, mga kapatid sa Lord, kasi dyan mo maintindihan na lahat ng nasa sayo ay hindi talaga galing sayo, kundi ibinigay lang ng Lord sayo. Amen? My source. And last four, yung my purpose, mga kapatid sa Panginoon, dapat alam natin yan. Mga kapatid, yung layunin ng Diyos sa buhay natin, yung purpose in life natin. Bakit pa ako nabubuhay? Bakit pa ako nandito sa mundo nito? Bakit pa ako nandito sa pamilya nito? Bakit pa ako nandito sa church na ito? Bakit na ibinigay ng Lord sa akin ang trabaho ito? Your purpose, mga kapatid, kailangan alam mo ang purpose niya. Amen? Parang ginagamit mo sa tama, parang mas nai-enjoy mo yung mga pagpapala ng Panginoon. Kasi alam mo yung purpose, mga kapatid, and it will stabilize your life. It will stabilize your life, mga kapatid. Kung hindi mo alam kung saan ka galing, hindi mo alam kung saan galing yung pagpapala, ang iniisip mo sa iyo yun, dahil ikaw ay masipag, ikaw ay madiskarte. Kung iniisip mo yun, tapos hindi mo rin naiintindihan yung purpose mo, yung layunin mo, mga kapatid, yung faith natin sa Lord magiging shaky. Aalog-alog at kayang itumbayan ng pagsubok. Maraming tao dinidismiss ang God
Hindi nila tinatanggap, ina-acknowledge si Lord, mga kapatid, sa Panginoon. At yun ang napakadelikado. Kapag hindi mo ni-recognize si Lord sa buhay mo, delikado na. Actually, there are deadly deeds of dismissing God. Meron pong mga deadly deeds of dismissing God. Pag hindi mo isinali ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, eto yan, hindi ka masisiyahan, meron kang dissatisfaction. Hindi ka masisiyahan. Lagi kang kulang, mga kapatid, sa Panginoon. Lagi kang may hinahanap. Dissatisfaction. Parang hindi ka na nakontento sa buhay, mga kapatid. Hindi lang yun, nade-demoralize ka pa. Ano yung nade-demoralize? Ang dami mong reklamo sa atin na magpasalamat ka sa Lord. Puro ka reklamo, wala ka nang nakita mabuti. Lagi ka na lang galit. Lagi ka na lang naghahanap ng mali. Demoralize. Wala nang thankful heart, mga kapatid. Anong nangyari? Dysfunction. Nasisira na ang diskarte mo sa buhay. Sira na. Hindi ka na makapag-desisyon ng tama, hindi ka na makapag-desisyon ng mabuti. Wala. Parang pakiramdam mo lahat ng desisyon mo mali. Parang pakiramdam mo lahat ng ginagawa mo mali. Dysfunction. Di ba? Mga kapatid sa Lord, kaya napaka-delikado po niyang tatlong bis na yan. Mga kapatid, pag hindi natin kinilala ang Diyos, mga kapatid, hindi natin in-acknowledge sa Diyos sa ating buhay, yan ang mangyayari sa atin. Yan po ang mangyayari. Mga kapatid, balikan natin si Mikael Bakunin. Ang sabi niya ni Mikael Bakunin, ang sabi niya, as long as we have a master in heaven, ang sabi niya, we will be slaves on earth. Grabe, no? Ang tindi nitong taong ito, mga kapatid, kapag meron ka daw Panginoon sa langit, habang buhay ka ng alipin sa lupa. Ang tindi! Ang tindi! Minsan kung binubulay ko yan, nung pinag-aaralan ko, binubulay ko yung kanina madaling araw. Alam niyo mga kapatid sa Lord, napapaisip lang ako, ano kaya ang mas mabuti, mga kapatid sa Panginoon? Ang ikaw ay maging servant sa heaven o ang ikaw ay maging boss sa impyerno? Anong gusto niyo? Ang ikaw ay maging servant sa heaven o ang ikaw ay maging boss sa impyerno? Sino po ang gusto dito maging boss sa impyerno? At least boss ka. Kahit sa impyerno. Di ba? Kasi sa langit, isa lang ang boss ka, si Lord. Di ba? Kaya kung gusto mo maging boss, ito tayo sa impyerno. Kung gusto mo, okay na ako na maging servant ni Lord. Amen? Grabe yan talaga yung anarchist na yan. Mga kapatid, grabe yan si Mikael Bakunin. Kaya anong sabi niya? Ang sabi niya, ito yung sunod na sinabi niya, our first work must be the annihilation of everything as it now exists. Kailangan matanggal na lahat yan. Grabe. Tignan niyo po yung kaisipan ni Mikael Bakunin. Grabe, no? Dysfunction, disorder, demoralized, dissatisfaction. Yan, yung isip niya, wala na, na-demoralize na. Ganyan ang isang taong ayaw i-recognize si Lord. Ganyan ang isang taong ayaw kilalanin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang iniisip niya lang, sarili niya. Grabe, no? Well, tingnan natin ang John chapter 1 verse 12. Tingnan niyo po ito. Kaya napakaganda nitong verse na ito, mga kapatid sa Lord. Yet, to all who did receive Him, those who acknowledge Him, those who recognize Him, pag ni-recognize natin si Lord, ang sabi diyan, may pangalawang step. To those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Mahalaga yung pangalawa. Hindi lang yung tanggapin mo si Lord. Hindi lang yun. Yung kinilala mo siya, tapos tinanggap mo siya. Hindi lang yun. Mga kapatid sa Panginoon, gusto kong sabihin sa inyo na ang lahat po ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos.
Ulitin ko yun. Lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pero pwedeng nilikha ka ng Diyos, pero hindi ka niya anak. Mga kapatid, that's why, when we worship the Lord, kaya pala kailangan natin siyang sambahin, kasi hindi lang upang siya'y tanggapin, hindi lang para i-acknowledge sa Lord, we need to believe in Him. Amen? We need to believe, maniwala tayo sa Diyos, mga kapatid, upang matawag tayong anak ng Diyos. Andiyan po ba tayo, mga kapatid, sa Panginoon? Biruin mo nga sumandali yung katabi, medyo lumayo-layo pa kay masampal. Sabihin mo, anak ka ba sa labas? Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ba sa labas? Tapos sabay ilan. Baka mamaya masampal ka eh. Anak ka ba sa labas? Tumigil ka. Meron po bang anak sa labas? Huwag po kayo magalit sa mga kapatid sa Lord, what's the importance of being the child of God? Gaano pa kahalaga ito? Alam niyo po, may experience po ako na ganyan. Yung pagiging anak ng Diyos, mga kapatid. Noong po ay nasa San Juan, Batangas, nagpa-pioneer po ako doon. Ako naman ako lahat nagtatrabaho. Na-testify ko na ito sa inyo long time ago. Yung ako malaalala niyo ba? Ako naman sa doon. All around, ako yung MC, ako yung song leader, ako yung gitarista, ako yung nag-preach ng word, ako rin yung sasabing, Amen! Ako rin yung sasagot, Amen. Yun. Lahat sa akin. Ako yun. Lahat yun. Ganon, mga kapatid sa Lord. Isang gabi, mga kapatid, dapat ako'y nandun. Kasi ang dami po doon mga idols sa aking tinutulugan. Kasi tinutuluyan ko po ay sarado siya, sagrado, may kaldado. Talagang ang dami po doon mga images sa aking tinulungan kwarto. Nakaramdam ako, isang gabing madilim, nakaramdam ako ng spirit, napaka-lakas ng espiritu ng kaaway, mga kapatid. So, nahirapan akong huminga, nahirapan akong gumalaw, meron ng, nagra-rise na po yung fear sa aking puso. Sabi ko, ano itong nararamdaman ko? Bakit ganito? Sabi ko, grabe, lakas ng power ng demonyo. Pero, nagre-review ako, in Jesus' name, pag nagre-review ako, medyo lumalayo siya. In Jesus' name, lumalayo siya. Ayaw marinig yung pangalan ng Panginoon. Like, in Jesus' name, lumalayo yung spirit. Yung bad spirit. Sabi ko, Lord, in Jesus' name. Kaya wala akong tigil na kayo in Jesus' name. Hanggang nagkaroon pa ko ng realization, sabi ko, demonyo! Sabi ko sa kanya, demonyo ka lang! Anak ako ng Diyos. Nung sinabi ko po yun, bigla po nawala yung demonyo. Daya siya. Sabi ko, demonyo ka lang. Anak ako ng Diyos. Grabe, nagkaroon ako ng kapanatagan, nakatulog ako ng mahimbing that night, kasi alam ko anak ako ng Diyos. At hindi ako hahayaang masaktan ng demonyo. Ganon kahalaga yun. Doon ko yun na-realize, mga kapatid, habang pinag-aaralan ko doon ko na-realize na yun pala yung kahalagahan ng alam mong anak ka ng Diyos. You need to believe, mga kapatid, kay Jesus bilang tagapagligtas mo. At ikaw ay magiging anak ng Diyos. Binibigyan mo ba ng halaga sa buhay ninyo ang pagiging anak ng Diyos? Binibigyan niyo ba yan ng halaga sa buhay ninyo, mga kapatid? Kaya dahil doon, dahil alam ko, anak mo ng Diyos, hindi ako napapagod, mga kapatid, na mag-share sa mga anak ng Diyos. Hindi ako napapagod na mag-witness sa mga tao, mga kapatid, na wala pa sa Lord upang sila maging anak ng Diyos. Hindi nakakapagod yun. Hindi nakakapagod na magdala ng mga kaibigan para kay Kristo. Dahil ang desire mo, hindi lang ikaw ang maging anak ng Diyos, kundi yung pamilya mo yung maging anak din ng Diyos, yung kaibigan mo yung maging anak ng Diyos, yung kasama mo sa trabaho yung maging anak ng Diyos. Hindi ka tumitigil na dalhin sila sa karya ng Diyos. Yun ay kung naiintindihan mo na ikaw ay anak ng Diyos. At ano ang kahalagahan nun sa'yo? Kung mahalaga yun sa'yo, isi-share mo yun.
ibabahagi mo yun sa iba. Amen! Tingnan uli yung katabi. May katabi ka bang anak ng Diyos? Sabi mo sa kanya, mahalaga ba sa'yo na ikaw ay anak ng Diyos? Mahalaga ba? Kung mahalaga yan, i-share mo yan. Huwag mong ikulong sa iyong sarili. Amen? Church, dapat ganyan po tayo, mga kapatid. Tingnan uli natin yung Psalms 99 verse 5. Mga kapatid, ang sabi ng Psalms 99 verse 5, exalt the Lord our God and worship at His footstool. He is holy. Why we worship? Because I receive Him. I believe in Him because He is holy. He is holy, mga kapatid sa Panginoon. Banal ang Diyos na aking sinasamba. Ako hindi banal. Tulad nyo rin. Pare-pareho lang tayo, hindi banal. Pero as we come to God, ginawa tayong karapat-dapat. Binanal tayo ng dugo ng Panginoon Jesus. Kaya tayo tinanggap ng Diyos. Hindi ako karapat. Mga kapatid, paano mo maintindihan yung holiness, yung kabanalan, mga kapatid sa Lord? Alam nyo, yung karumihan, madaling intindihin yun eh. Yung kasalanan mo, yung impurity, yung pagiging makasalanan mo, madaling maintindihan yung back to holiness of God. Hindi yung ganon kadali maintindihan. Tingnan niyo po ang kwento ng Exodus chapter 3, verse 4 hanggang 5. Ito po yung si Moses po, nakita niya yung nagliliyab na puno, yung buhos, tapos nakita niya, nagliliyab pero hindi natutubo. Nag-aapoy pero wala, hindi natutubo. Kaya sabi ni Moses, teka, kakaiba ito. Natural sa ilang, dahil sa sobrang init na masunan po yung mga grass, yung may mga bagay. Kasi, sa sobrang init, nagliliyab talaga yun. Ang nakakuha ng pansin kay Moses, ay yung nagliliyab ng burning bush, hindi nakukonsume, hindi siya natutubo, hindi nagiging amo. Ano to? Kanina pa to nagliliyab, bakit gano'n? Kaya dahil po noon sa kanyang nakita na yun, mga kapatid, ang sabi ng verse 4, when the Lord saw that had gone over to look, nung lalapitan niya na po, mga kapatid, yung burning bush, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. Listen, when we come to God, when we come to the Holy God, paglalapit tayo sa presensya ng Diyos, listen to this, tinatawag tayo ng Diyos sa ating pangalan. Why? Tignan natin. Ang sabi sa verse 5, do not come closer. Do not come any closer. Huwag kang lumapit, Moses. Why? God said, take off your sandals. Pwede ba kumparin mo yung sandals mo? For the place where you are standing is holy ground. Itong lugar na ito is holy ground. Take off your sandals, mga kapatid. Kasi hindi pwedeng magsama ang pure at impurity. Hindi pwedeng magsama yan. Kaya ang sabi ng Lord, Moses, huwag kang lumapit. Hindi ka pwedeng lumapit. Malibang tanggalin mo yung tsinelas mo. Kasi yung tinatayuan mo, banal. Alam niyo po, kung iisipin natin, binigyan tayo ng privilege ni Lord na makapasok sa church na ito. Kahit tayo marumi, kahit tayo makasalanan, upang harapin ang banal na Diyos. This church, mga kapatid,
kapag nagtitipon tayo, is a holy ground. Banal ang dakong ito. Hindi kayo, ako, ikaw, hindi karapat-dapat sa lugar na ito. Dahil ito ay dakong banal. Tayo'y makasalanan. Tayo'y marumi, mga kapatid. Pero binigyan tayo ng privilege ni Lord na makapasok sa church. Binigyan tayo ng privilege ni Lord na makasimba para makalapit sa presensya ng Diyos. Grabe ang privilege na yan, mga kapatid. Kapag nagpupunta tayo sa church, walang nagbabawal sa atin. Hindi tayo sinasabi ng Lord, teka, ang dami mong ginawa mo lalo na sa Sabado, tapos isimba ka? Ang dami mong pagsuway, ang dami mong hindi pagsunod, tapos ngayon isimba ka sa akin? Pupunta ka sa church, sa isang dakong banal? Pero tinanggap tayo ng Lord eh. Sometimes we take it for granted eh. Minsan yung pagpunta sa church, hindi natin yung binibigyan ng pansin kasi parang pupunta lang tayo sa mall, pumapasya lang kung saan. Akala natin basta ganun lang kasi yung pag-church. Hindi natin naiisip mga kapatid na as we come here, pumapasok tayo sa dakong kabanal-banalan. Amen? Kaya yung iba, kaya for granted na lang, saka na lang ako sisimba pag bedtime na. Diba? Nagiging busy sa maraming bagay. Hindi niya nabibigyan ng pansin yung privilege niya na siya po ay makapasok sa dakong kabanal-banalan. We are here in the presence of God. Nalimutan natin na it is a privilege to be in the house of God. Bahay ito ng Diyos. Pero minsan hindi niyan pinibigyan ng pansin. Mga kapatid, alam nyo, magpasalamat kayo dahil pinayagan kayo ng Diyos na makapasok sa kanyang bahay. Dakong banal. Banal ka ba? Marumi ka. Makasalanan ka. Tulad ko. Pare-pareho lang tayo. Hindi tayo dapat karapat-dapat na mag-church. Dahil ang church ay bahay ng Diyos. Ang church ay banal. Pero binigyan na ng privilege ng Lord. Ako nga eh. Ako mismo. Nagpapasalamat ako lagi sa Lord kasi pinayagan niya ako na tumayo dito sa pulpito. Pinayagan ako ni Lord na i-share ang kanyang mga salita sa inyo. Who am I? Makasalanan din ako tulad nyo. Pero pinayagan ako ng Lord. Anak, sige. Pinapayagan kita i-share yung salita mo sa aking mga anak. Hindi po ako karapat-dapat tumayo. Hindi ako karapat-dapat tumayo sa likod ng pulpito ito. Hindi ako karapat-dapat tumayo dito sa stage. Lalo itong lugar na ito. Mga kapatid sa Lord. Pero dahil pinayagan ako ng Lord, thankful ako Lord sa lahat. Diba? Kaya every time na tumatayo kayo dito, the praise and worship team, mga kapatid, every time na tumutungtong kayo dito, hinahawakan ninyo mga instrumento to worship the Lord, magpasalamat kayo dahil pinayagan kayo ng Diyos na makatungtong dito. Pinayagan kayo ng Diyos na makatugtog sa kanyang presensya. Karapat-dapat ba kayo? Hindi. Pero dahil pinayagan tayo ng Diyos, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Pinayagan tayo ng Diyos na makapag-ministeryo sa Kanya. Na magkaroon tayo ng ministry sa church. Hindi lang pagtugtog, pag-awit, pag-answers. Marami pa ang ministry. Pinayagan tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya, samantalay niyo po yung privilege na yan.
Dahil pinayagan ka ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya. Kasi hindi tayo karapat-dapat, pero inalal ng Lord, sige anak, enter into my presence. Pasok ka sa presensya ko. Kahit hindi ka karapat-dapat, ako nang bahala sa iyo. Hallelujah. Pinapahalagahan mo ba ang pag-church mo? Pinapahalagahan mo ba ang pagpasok sa presensya ng Diyos? Mga kapatid, naintindihan niyo po sinasabi ko? Kaya nung nakaraang linggo, mga kapatid, grabe yung bigat sa puso ko. Kasi every Sunday, nakikita ko po, nag-worship kayo sa Lord, yung bahay ng Panginoon, yung tinutuntungan yung puro tarpaulin. Ang sakit sa puso. Nasasanay na yung ating mata na makita yun, nag-worship kayo sa Lord, na makita natin yung bahay ng Diyos na gano'n. And thank God, tumugon po tayo, mga kapatid. Kasi, iba yung pakiramdam, mga kapatid, na every time natatayo tayo sa dakong ito, sa dakong banal na ito, iba yun. Inaalaw ni Lord yun sa atin. Don't take it for granted, mga kapatid. Kaya nga, si David sabi niya, "Oh, come and worship." Grabe yung kanyang passion, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga, huwag ka na magpaliban. Huwag mong sabihin next Sunday na lang. Oh, come! Let us worship God. Next Sunday na lang, busy ako. Hindi ako, marami akong ginagawa sa bahay. Marami akong ganito, marami akong ganyan. May pupuntahan ako. Privilege po yan. Privilege po. Amen! Mga kapatid. And Matthew 22, verse 37. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." So as we worship the Lord, why we worship the Lord? Because I receive Him, I acknowledge Him, I recognize the Lord, I believe in Him, naniwala ako sa Kanya, naging anak ko ng Diyos, nagkaroon ng privilege bilang isang anak niya, at dahil ako yung anak niya, sumasamba ako sa isang banal na Diyos, kahit hindi ako karapat-dapat. Kahit hindi ako karapat-dapat. Hinayaan ako ng Lord na makasamba sa Kanya. At dahil doon, sobra kong minahal ang Diyos. I worship Him because I love Him. Kaya ako sumasamba sa Lord. Kasi mahal ko si Lord. Mga kapatid, ang pagsamba, mga kapatid, ay pagpapakita ng pag-ibig sa Panginoong Yesus. Ang pag-church ay pagpapakita ng pag-ibig sa Lord. Sabi mo sa kapatid, buti na lang mahal mo si Lord. Kaya ka nandito. Amen? Mga kapatid, alam niyo po ako, lumaki po ako sa Christian church. My parents po, Christian po sila, bago pa ako pinanganak. Ako po, mga kapatid sa Panginoon, dahil lumaki ako sa church, sa ulan ko, lahat ng activities, lahat ng mga programa sa church, alam ko po yan, mga kapatid. Diyan ako pinalaki. So ako po ay sisimba, ako po ay kakanta sa Lord, ako po ay makikinig ng sermon, alam ko lahat yun. Nagaganda ako, natutuwa ako, nagbe-bless ako sa lahat ng ginagawa namin sa church. Nung ako ay bata pa, matin ako ng Sunday school. Minsan sabi ko, ayoko ng Sunday school, gusto ko sa worship. Nag-enjoy ako, mga kapatid. Ang problema lang sa akin, mga kapatid, meron akong ginagawang pagsamba sa Lord, meron akong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, pero napapansin ko sa buhay ko, walang pagbabagong nangyayari. Walang changes in my life. Wala, mga kapatid. Kasi, bilang isang batang lumaki sa church, na-recognize ko na mayroong Diyos. I recognize God. I acknowledge God. There is God. I recognize Him. Mga kapatid sa Lord, I receive Him. I receive Him. Bilang isang bata, alam ko mayroong Diyos, mga kapatid. Pero, kahit alam kong mayroong Diyos,
wala akong relasyon sa Diyos. Maraming tao alam na may Diyos, pero walang relasyon sa Diyos. Maraming kinikilala mo ang Diyos, pero wala kang relasyon sa Diyos. Mga kapatid sa Lord. Until nalaman ko na I need to believe in Him. Kailangan ko maniwala sa Kanya. Kaya simula no, pinalagaan ko po yung pagsimba ko sa Diyos. Pinalagaan ko. Yung pagpunta ko sa church, mahalaga yun sa akin. At dahil doon, mas lumalim ang intindi ko sa presensya ng Diyos. Kaya nga, every time na kinakanta yung I love you, Lord. Grabe yung meaning nito sa puso ko. Yung kahulugan ng kanta yan. Pwede palang mahalin ng Diyos ng isang taong makasalanan. Pwede palang mahalin ng Diyos ng isang taong walang relasyon sa Kanya. Naintindihan ko. Mga kapatid, ang alam ko kasi dati, sisimba lang ako, ihingi sa Diyos ng aking mga pangangailangan, prayer request dito. Ang alam ko, ganun lang. Mga kapatid, pero yung mahalin ng Diyos, hindi ko yung binibigyan ng pansin. Hindi ko yung binibigyan ng pansin. Hanggang sa ma-develop yung aking pag-ibig sa Diyos. Na-develop yung pagmamahal ko sa Diyos. Mas lumalim! At dahil mas lumalim yung pagmamahal ko sa Diyos, ayaw ko na siyang saktan. Iniiwasan ko ng masaktan ng aking minamahal. Ang aking Diyos. Dahil lumalim yung pagmamahal ko sa Kanya. Mahal na mahal ko na ang Diyos. At dahil doon, ayaw kong ipagwalang bahala ang relasyon namin sa isa't isa. Mas lumalim. At nataklasan ko pa, hindi ako ang unang nagmahal, kundi siya ang unang nagmahal sa akin. Ngayon ba ito? Hindi ko alam kung anong level of worship na ang narating. Mga kapatid. Bakit ka ba sumasamba sa Diyos? Bakit ka ba nagpapagaling sa Diyos? Karapat-dapat ka ba sa kabanalan ng Diyos? Ito ang nakakasagot niya. Pero sana, naintindihan ninyo kung bakit kailangan natin sa akin. Why we worship? Because we need to receive Him. We need to acknowledge God. Not only that, we need to believe in God para magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. At pag may relasyon ka na sa Diyos, mga kapatid, makikita mo kahit hindi ka karapat-dapat sa banal na Diyos, iaalaw ng Lord na makapasok ka sa kanyang presensya. At pag nakapasok ka sa presensya ng Diyos, makikita mo, grabe, kung gaano ka kamahal ng Diyos. At sasabihin mo rin, Lord, I love you. Shall we all stand? Why we worship? Why we worship? Bakit pa kailangan natin magsamba?